Bago ko pala simulan ang kwento, magpapasalamat muna ako sa mga lahing babaylan members ko na sila Ma'am Baby Saralyn Armado, Sir Anton Tuason, Ma'am Aubrey Delgado, Ma'am Roslyn Arante, Ominous Cookie, subscribe kayo dyan ha, idol kong narrator yan, Sir John Gutang, Ma'am Yen de la Peña, at kay Ma'am Michelle Cedron. Lubos akong nagpapasalamat, lalo na sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin, pati na sa channel na to. Kaya uli-uli, maraming salamat po. Sa mga gustong mag-join sa Lahing Babaylan membership, pindutin nyo lang yung join button dyan sa tabi ng subscribe. Ano pang hinihintay natin? Simulan na! Ang kwentong ito ay mula sa ating tagapakinig na si Nanette Carpio. Karanasan ito ng tatay ng lolo niya. Nangyari noong 1959 sa lugar ng Kalinog, Iloilo. Nung taong ito, nasaksihan ng lolo ni Nanette ang mga pinagdaanan ng tatay niya na si Mang Biko bago ito tuluyang naging manggagamot at sa tulong na din ng isang babaylan. Nung bata pa lang ang lolo ni Nanette, nakikita na niya na may mga taong lumalapit o tumatawag kay Mang Biko para magpahilot ng mga pilay o magpalaway kung merong mang taong nababati. Hindi alam ni Mang Biko kung bakit napapagaling niya yun. Ang nangyayari kasi, kapag nahawakan na niya yung parte ng katawan kung nasaan ang masakit, automatic, gumagaling kagad yun. Wala naman siyang alam ng mga orasyon. Basta nagdadasal lang siya habang ginagawa niya yung panghihilot o ano paman. Sa pagkakaalam niya, wala naman sa lahi nila ang may ganong kakayahan. Kaya nga siya nagtataka kung bakit nagkaroon siya ng ganong abilidad. Nag-aalaga ng iba't ibang hayop si Mang Biko noon, tulad ng baboy, manok, pato, at may ilan din siyang alagang pabo. Doon kinukuha ni Mang Biko ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Ang ginagawa niya, araw-araw siyang nagkakatay ng alaga niyang baboy at inilalako naman yun ng asawa niya. Pero isang araw, medyo masama ang pakiramdam ng asawa niya. Kaya naman si Mang Biko na ang naglako ng paninda nila nun. Kalimitan, bandang 10:00 pa lang, ubos na ang paninda nila. Pero nung araw na yun, halos tanghalian na. Hindi pa nauubos ni Mang Biko ang karne na tinda niya. Ang problema pa, nasa kabilang bayan pa siya nung oras na yun. Tapos, siguradong wala nang bibili nun dahil malamang nakapagluto na ng pananghalian ang mga tao. Kaya naman obligado siyang umuwi na nun. Pero habang naglalakad siya, gawa ng puyat dahil sa pagkakatay niya ng baboy nung madaling araw, samahan pa ng gutom. Kaya bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ang ginawa niya nun, huminto muna siya sa ilalim ng malaking puno para umupo. Pero kahit na nasa ilalim na siya ng puno,
hindi pa din mawala-wala yung pagkahilo niya at mas lalo patong tumitindi. Pakiramdam niya nun, mawawalan na siya ng malay hanggang sa pumikit na nga ang mata niya. Pero maya-maya pa, naramdaman na lang niyang may dumikit sa labi niya na kung ano at para bang nababasa-basa pa ang labi niya. Pinilit niyang idilat yung mga mata niya at naaninag nga niya na parang isang matandang babae ang pilit na may idinidikit sa labi niya. Pero hindi na talaga niya kinaya at tuluyan na nga siyang nawalan ng malay. Ilang minuto pa nga ang dumaan. Naramdaman na lang niya na may tumatapik sa balikat niya. Nung idilat niya yung mga mata niya, isang lalaki ang naandun habang nagsasabi ng, Pre, okay ka lang ba? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit dyan ka natutulog? Buti, hindi nawala yung paninda mo. Paliwanag naman ni Mang Biko. Nahilo kasi ako kanina kaya sumandal muna ako dito. Sabi naman uli nung lalaki. Ganun ba? Ngayon, kamusta na pakiramdam mo? Inumin mo muna yung tubig na hawak mo. Baka dala lang ng init kaya nahilo ka. San ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Sagot naman ni Mang Biko. Hindi na, okay lang. Ayos na ako. Ang totoo nga, pauwi na din naman ako Salamat na lang. Kaya naman nagpaalam na sa kanya yung lalaki. Habang tinitignan ni Mang Biko yung lalaki na naglalakad papalayo, napansin niya na may hawak siyang tubig sa kanang kamay niya na nakalagay naman sa baon ng nyug. Pero hindi lang to basta bao lang, dahil yung baon na to parang yung ginagawang palamuti sa bahay. Makinis, makintab at napakalinis. Nagtaka tuloy siya kung paanong napunta yun sa kamay niya. Akala niya yung lalaking gumising sa kanya yung nagbigay nun. Kaya hinabol niya yung lalaki para isaoli yung magandang baon na yun. Pero nung inabutan niya yung lalaki, ang sabi nun, hindi daw yun galing sa kanya at naandun na daw yun sa kamay ni Mang Biko nung lumapit siya. Wala namang nagawa si Mang Biko nun kundi iuwi na lang yung baon na yun. At doon nga, sinimulan na niyang maglakad uli pa uwi ng bahay. Kinagabihan nung araw na yun, maagang nagpahinga si Mang Biko dahil maaga na naman siyang gigising para magkatay ng ititinda nilang baboy. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagtulog, na naginip siya na may mga kababaihan ang nakaupo sa palibot ng isang apoy. Pansin niya sa mga babaeng to, nakasuot ang mga to ng mga sinaunang kadamitan pa. Yun bang parang damit ng mga sinaunang tribo noon, yung may mga iba't ibang kulay. Bukod dun, kita niya din na may iba't ibang kwintas na suot ang mga to, na tila ba gawa lang sa kahoy o bato. Pero ang talagang nakaagaw ng pansin niya, nakita niya doon yung baon ng nyog na inuwi niya, na kung saan pinagpapasapasahan ito ng mga yun at isa-isa silang umiinom dito. Habang pinagmamasdan niya ang ginagawa ng mga kababaihan na yun, bigla na lang tumingin sa kanya ang mga to at diretso siyang nilapitan, sabay hawak sa magkabilang kamay niya. Kasunod nun, pilit siyang pinapainom ng kung ano mula doon sa baon ng nyog na katulad ng baon na inuwi niya. Pilit siyang pumapalag. Pero habang ginagawa niya yun, parami naman ng parami ang humahawak sa kanya.
hanggang sa pinilit ibuka yung bibig niya at agad ibinuhos dito yung likidong nandun sa bao. Palag naman siya ng palag nun dahil sa tingin niya nun, nilalason siya. Pero sa isang banda, habang unti-unting bumababa yung likido na yon mula sa bibig niya papuntang tiyan, ramdam niya ang kaginhawaan sa buong katawan niya. Yun bang pakiramdam na para kang natulog ng 24 oras? Maya-maya pa, bigla niyang naramdaman na may umuuga ng katawan niya. Kaya naman bigla na lang din ang gising niya. Pagdilat niya, bumungad kaagad sa kanya ang asawa niya at pinapabangon na siya dahil magkakatay na pala siya noon ng paninda nila. Pagtingin niya sa orasan, 3:00 na pala ng madaling araw. Pero bago siya bumangon, tinanong siya ng asawa niya kung bakit basang-basa yung damit niya. Nagtaka tuloy siya dahil saan naman niya makukuha yun? Nang bigla niyang naalala yung panaginip niya na pilit siyang pinapainom at alam niyang tumapon-tapon pa yun sa damit niya. Pero imposible namang magkatotoo yun. Panaginip nga, di ba? Hindi na lang niya muna yun pinansin at nagpalit na lang siya ng damit bago niya simulan ang gagawin niya. Ilang araw ang lumipas. Matapos kumain ni Ma'am Biko ng tanghalian, naupo muna siya sa tapat ng bahay niya habang nagpapahinga. Maya-maya, may 2 kabinataan ang nagmamadaling nagpunta sa kanya at natatarantang nagsasabi na tulungan naman sila ni Mang Biko. Pagtingin ni Ma'am Biko sa braso ng binata, alam niya kaagad na bali ang braso nun. Kaya naman sinabihan niya kaagad ang mga to na hindi niya kayang gamutin yun at makabubuting idiretso na lang sa ospital. Wala na bali na yung buto nun, kaya hindi na madadaan pa sa hilot yun. Pero yung binata, namimilipit na sa sakit at kita niyang putlang-putla na ito. Hindi nga nagtagal, bigla na lang nawalan ng malay yung binatang to. Natakot nun si Mang Biko kaya inihiga niya yon sa loob ng bahay niya. At doon, hinawakan niya yung braso nun para malaman kung gaano katindi ang bali nun. Pero habang hawak niya yung kamay nun, sa hindi niya malamang dahilan, para bang kusang gumalaw yung mga kamay niya at diretso niyang hinilot yung braso ng binata. Maya-maya pa, nararamdaman niya na para bang naibabalik niya sa dating porma ang buto nun hanggang sa hindi niya namamalayan. Tuluyan niyang napagduktong yung baling buto ng binata. Siya mismo nagulat sa ginawa niya. Biruin mo, bali na ang buto nun pero napagduktong pa din niya. Kaya naman pinilit niyang gisingin yung binata para malaman niya kung ano na ba ang pakiramdam nito. Nung nagising na nga yung binata, ayon dito, wala na siyang nararamdamang sakit at para bang hindi din siya nabalian ng buto. Yun bang parang wala lang nangyari? Kaya naman nung oras na yun, hindi makapaniwala si Mang Biko dahil ultimo siya hindi makapaniwala sa ginawa niya. Nung umalis na yung 2 binata, kita ni Mang Biko na may matandang babae ang nakatayo sa tapat ng bahay nila. Pinuntahan niya kaagad yun dahil akala niya nanghihingi lang ng tulong. Pero paglapit niya, bungad kaagad sa kanya ng matandang babae. "Amang, pwede ba akong magpahilot?" Agad namang sumagot ng oo si Mang Biko at dali-dali niya itong pinatuloy. Pero ang sabi ng matandang babae sa kanya,
Pwede bang dito na lang tayo sa labas? Mainam dito dahil mahangin. Wala namang problema yun kay Mang Biko, kaya agad niya tong binigyan ng upuan. Habang hinihilot niya yung matanda, narinig niya tong nagsabi ng, "Ang mga kamay mo, napakagaan, at yan ang palatandaan na ikaw nga ay isang manggagamot." Bigla namang napasagot si Mang Biko ng, "Manggagamot? Ay hindi ho. Marunong lang po akong manghilot, pero hindi po ako manggagamot." Natawa naman ang matandang babae sa kanya, sabay sabing, "Anong tawag mo dun sa ginawa mo kanina? Paano mo nagawa yun?" Bigla namang napahinto si Mang Biko sa paghagod niya sa braso ng matanda at napaisip siya kung paano nalaman ng matandang yun yung ginawa niya kanina. Pero may isang bagay nun ang biglang napansin ni Mang Biko, at yun ay yung suot na kwintas nung matanda na kaparehong kapareho nung kwintas na suot ng mga babae sa panaginip niya. Tinanong niya yung matanda kung paano niya nalaman yung ginawa niya kanina sa binata at kung saan galing yung kwintas na suot niya. Sagot naman ng matanda sa kanya, "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Isa akong babaylan na galing naman sa nakaraan. Matagal na akong naglalakbay sa iba't ibang panahon para maghanap ng taong karapat-dapat na pagbigyan ko ng aking kaalaman hanggang sa umabot nga ako sa panahon na to. Hindi ba kaya mong magpagaling ng mga simpleng karamdaman tulad ng mga pilay kapag hinawakan mo na ito? Ang dahilan, nananalaytay sa dugo mo ang dugo ng isang babaylan. Oo, ikaw ay may lahing babaylan at ako ang ninuno mo. Nandito ako dahil sa'yo ko napiling ipagkatiwala ang kakayahan ng ating lahi." Tanong naman ni Mang Biko, paano ko po napagaling yung binata kanina? Samantalang wala naman akong alam na kahit anong orasyon o ritual. Diba, ganun ang mga babaylan? Sagot uli ng matanda, "Nagawa mo yun dahil isa ka ng ganap na manggagamot. Nung gabing nanaginip ka at dun sa panaginip mo ay pilit kang pinapainom. Totoo yun. Dahil nakapaloob doon sa ininom mong yun ang mga pangunahing orasyon na gamit naman ng mga manggagamot sa panahon na to. Tulad ng pagbabalabal, pagbabakod, pagpupuder, at lalo na ang pagpupundo. Kung hindi mo na itatanong, kaya naming mga babaylan na pag-isahin at pagsama-samahin yan sa iisang ritual lang. Ngayong nasa katawan mo na ang lahat ng yan, kailangan mo na lang alagaan yan at pakainin nang hindi ka biglang iwanan. Ngayon, ibibigay ko naman sa iyo ang karagdagang orasyon na kakailanganin mo. Tanggapin mo to. Siguraduhin mo na isa sa puso mo ang lahat ng nilalaman ng libreta na yan. Isa pa, mainam na kapag marunong ka ng manggamot at matapos mo tong gamutin, painumin mo ng tubig gamit yung baon ng nyug na itinago mo. Sigurado ako
na hindi na mababalikan pa yung pasyenteng yon. O paano? Ikaw nang bahala sa lahat ng ibinilin ko. Magtagumpay ka sana at magkita pa sana tayo. Tumayo na yung matanda at diretso nang naglakad papalayo sa bahay ni Mang Biko. Ayun oh, ayos. Ang lupit ni Mang Biko. May lahing babaylan pala to. Medyo mahaba pa tong kwento natin, no? Baka abutin pa to ng part 2 or 3. Pero sana part 2 lang. Pero ang ganda talaga ng kwento na to dahil marami tayong malalaman dito tungkol sa mga gawain ng isang manggagamot tulad ng mga orasyon, pagdidebosyon na ginagawa nila. Kaya sana pakinggan nyo yung part 2 nito. Hindi ko napapahabain guys. Dumako na kaagad tayo sa shoutout ng mga mahal kong tagapakinig na sila Giselle Mutya, Erica Tejano, at kay Mr. Nobody. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.